Manalo, lumabas ka. Patunayan mong sugo ang tatay mo, tutol ako. Hindi sugo ng Diyos si Felix Manalo, sugo ng demonyo si Felix Manalo. Sa Biblia, ang sugo ay tumutukoy sa isang tao na pinili ng Diyos upang maghatid ng kanyang mensahe o kalooban sa mga tao. Ang mga sugo ay kadalasang may espesyal na tungkulin at kapangyarihan mula sa Diyos. Maituturing na sugo ang mga propeta, ang mga taong naghahatid ng mga mensahe ng Diyos, karaniwang tungkol sa kanyang kalooban, babala o pangako. Katulad na lamang nila Moises, Elias at Isaias. Pero ang mga apostol, bagamat si Jesus ang pumili, ay maituturing rin na sugo. Sila ang mga taong pinili ni Jesus upang magpalaganap ng kanyang mabuting balita matapos siyang umakyat sa langit. Isama mo riyan ang mga anghel, ang mga espiritual na nilalang na nagsisilbi sa Diyos at naghahatid ng kanyang mensahe sa mga tao. Tulad ng anghel na si Gabriel na nagbalita kay Maria na magiging ina siya ni Jesus. Sa simpleng salita, sa ngayon, mahirap sabihin kung sino talaga ang sugo ng Diyos. Maraming nagsasabi na sila o ang kanilang grupo ang pinili ng Diyos pero walang iisang opinyon na tinatanggap ng lahat. Ang konsepto ay naging mas malabo at iba-iba ang kahulugan depende sa kung sino ang tatanungin mo. Kaya sa videong ito ating susuriin kung bakit itinuturing ng Iglesia ni Cristo na isang sugo si Felix Manalo. Ano ang kanilang katwiran? Ano naman ang sinasabi ng ibang relihiyon tungkol dito? Upang maiwasan ang pagiging bias, alamin natin ang mga iba't ibang pananaw tungkol sa pagiging sugo ni Felix Manalo. Kaya makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Maaaring hindi ka sasang-ayon sa mga maririnig mo. Subalit mahalagang maging bukas tayo sa iba't ibang pananaw para maiwasan ang pagiging bias. Isantabi muna natin ang ating sariling paniniwala at pag-aralan ang mga ideya ng iba. Panoorin ang buong video para sa mas malinaw na pangunawa. Ako si Insurrectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala at inaalam ang mga aral nito. Ang Iglesia ni Cristo o INC ay naniniwala na si Felix Manalo ay ang huling sugo ng Diyos sa panahon ng mga huling araw. Pero bakit ba nila ito pinaniniwalaan? Narito ang ilang mga dahilan. Sinasabi nila na ang pagpapanumbalik ng tunay na simbahan. Ang INC ay naniniwala na ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesus ay nawala matapos mamatay ang mga apostol at nagkaroon ng apostasya. Naniniwala sila na si Felix Manalo ay pinili ng Diyos upang ibalik ang tunay na simbahan at ibalik ang orihinal na doktrina. Naniniwala rin sila sa nasabing propesiya sa Biblia na ang pagdating ni Felix Manalo ay natupad na propesiya sa Biblia. Partikular na ang sa Apokalipsis Kabanata 7 versikulo 2-3 na nagsasabing, "At nakita kong isang anghel na umaakyat mula sa silanganan na may tatak ng Diyos na buhay, at sumigaw siya ng malakas sa 4 na anghel na sinasabi, huwag kayong maglagay ng pinsala sa lupa, ni sa dagat, ni sa mga puno, hanggang sa tatakan natin ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang noo." Naniniwala sila na ang anghel na umaakyat mula sa silanganan ay tumutukoy kay Felix Manalo. Naniniwala rin ang INC na si Felix ay may espesyal na mensahe mula sa Diyos na dapat ihatid sa mundo. Ang mensaheng ito ay naglalaman ng mga bagong kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban. Subalit ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo bilang isang sugo ay eksklusibo lamang para sa kanilang relihiyon. Ibig sabihin, hindi ito pinaniniwalaan ng ibang mga grupo o simbahan. Karamihan sa ibang mga simbahan at relihiyon, lalo na ang mga malalaking grupo ng mga Kristiyano, ay hindi sumasang-ayon sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos.
Ang malalaking relihiyon sa mundo tulad ng mga Katoliko, Protestante at iba pang mga Kristiyanong grupo ay naniniwala na ang Biblia ay ang pangunahing awtoridad sa kanilang pananampalataya. Naniniwala sila na ang mga turo ni Jesus at ng mga apostol ay sapat na para sa kaligtasan at hindi na kailangan ng ibang sugo. Para sa maraming Kristiyano, ang simbahan ni Kristo ay parang isang katawan. Dapat silang magkaisa. Kaya ang pagsasabi ng INC na sila lang ang tunay na simbahan ay parang pagsira sa pagkakaisa na yan. Samantala, wala namang malinaw o opisyal na reaksyon mula sa Islam tungkol sa pag-aangkin ng INC na si Felix Manalo ang huling sugo. Ang Islam ay may sariling mga propeta at paniniwala at itinuturing nila si Muhammad bilang huling propeta ng Diyos. Marahil ang mga Muslim ay hindi nagbibigay ng pansin sa pag-aangkin ng INC dahil sa kanilang sariling paniniwala. Samantala, matinding pagbatikos ang ipinukol ng grupo ni Brother Eli Soriano sa Iglesia ni Cristo, taliwas sa pananaw ng ibang grupo. Pinagdudahan nila ang pag-angkin ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos. Hinamon pa nga nila ito sa isang debate at tinawag na sugo ng demonyo si Manalo kung hindi ito makapangangatwiran. Ngunit ang tanong, bakit nga ba naniniwala ang kanyang mga tagasunod na siya ang huling sugo ng Diyos? Maraming kadahilanan kung bakit naniniwala ang mga tagasunod ni Manalo na siya ay sugo ng Diyos. Narito ang ilan sa mga ito. Ang INC ay may sariling interpretation ng Biblia at naniniwala silang si Felix Manalo ang nagbigay ng tamang paliwanag ng mga banal na kasulatan. Naniniwala ang INC na ang paglitaw ni Felix Manalo ay natupad na hula sa Biblia, lalo na ang tungkol sa ibong mandaragit mula sa silangan. Si Felix Manalo ay kilala sa kanyang karisma at kakayahan na makaakit ng mga tao. Kilala rin si Manalo sa kanyang mahigpit na pagkakaisa at disiplina. Ang mga tagasunod ay nagtitiwala sa pamumuno ni Felix Manalo at sa kanyang mga turo. Noong panahon na umusbong ang Iglesia ni Cristo, maraming Pilipino ang nangangailangan ng katiyakan at pag-asa dahil sa mga problema at kawalan ng kapanatagan sa bansa. Nagbigay ang INC ng pakiramdam ng pagiging Pilipino at pagkakaisa na nagpalakas ng kanilang damdamin ng pagiging isang bayan. Bilang isang individual, nirerespeto ko ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo na si Manalo ay isang sugo ng Diyos. Nauunawaan ko na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya at nagbibigay ito ng kahulugan at direksyon sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, bilang isang tao na may sariling pananaw, hindi ko personal na tinatanggap ang pag-aangkin na ito. Naniniwala ako na ang bawat isa ay may karapatang magkaroon ng sariling interpretasyon ng relihiyon at espiritualidad. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay mahalaga para sa isang mapayapang lipunan. Ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala ay hindi dapat maging dahilan ng hidwaan o hindi pagkakasunduan. Para sa akin, ang pagiging sugo ay isang malalim na konsepto na nangangailangan ng malawak na pag-aaral at pag-unawa. Hindi ko masasabi na tama o mali ang paniniwala ng INC dahil ito ay isang bagay ng pananampalataya at personal na paniniwala. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas ng kaisipan sa iba't ibang pananaw at pagpapanatili ng respeto sa mga paniniwala ng kapwa. Ang mga kritisismo ni Brother Eli Soriano sa pag-aangkin ni Felix Manalo na siya ay sugo ay bahagi ng mas malawak na debate sa loob ng konteksto ng Kristyanismo at interpretasyon ng banal na kasulatan. Mayroong iba't ibang pananaw at interpretasyon tungkol sa konsepto ng pagiging sugo at ang mga kwalifikasyon nito. Ang mga kritisismo ni Brother Soriano ay dapat na maunawaan sa loob ng kanyang sariling teolohikal na pananaw at hindi dapat ituring na isang pangkalahatang paghatol sa lahat ng naniniwala kay Manalo. Ang pagrespeto sa iba't ibang pananaw ay mahalaga sa pag-unawa sa komplikadong usapin ng relihiyon at pananampalataya. Ikaw ba? Ano ang masasabi mo tungkol sa pagiging sugo ni Felix Manalo? Maaari mong ibigay ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.
Kaibigan, para sa akin maniwala ka man o hindi, hindi na yun ang mahalaga. Kaya ang tanong, sino ba sa atin ang higit na nakaalam? Huwag mong kalimutan na mag-iwan ng like at mag-subscribe ka ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls on the floor. I'm